ipinadala ng Japan ang pinakamalaking Coast Guard patrol ship nito sa Philippine Navy. Sa isang makabuluhang hakbang na naglalayong palakasin ang kooperasyong pandagat at seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific, ipinadala ng Japan sa Pilipinas ang pinakamalaking Coast Guard patrol ship nito, ang Akitsushima. Bukod pa rito, nag-anunsyo ang Japan ng grant na 2 bilyon yen para suportahan ang iba't ibang mga hakbangin sa Pilipinas. Binibigyang diin ng mga pagkilos na ito ang pangako ng Japan sa pagpapahusay ng katatagan ng rehiyon, pagtataguyod ng pag-unlad ng ekonomiya, at pagpapatibay ng mas matibay na ugnayan sa kapitbahay nito sa Southeast Asia. Ang deployment ng Akitsushima, na kilala sa mga makabagong kakayahan nito, ay isang malinaw na pagpapakita ng pangako ng Japan sa maritime security at pangangalaga sa mahahalagang sea lane sa rehiyon. Ito ang unang pagkakataon na ang Akitsushima, bahagi ng Japan Coast Guard Fleet, ay ipinadala sa isang opisyal na misyon sa Pilipinas. Ang Akitsushima ay nilagyan ng mga advanced na surveillance at rescue equipment, kabilang ang mga helicopter, na makabuluhang magpapahusay sa kapasidad ng Pilipinas na subaybayan ang eksklusibong economic zone nito at mabilis na tumugon sa mga insidente sa dagat. Ang presensya nito ay hindi lamang magpapalakas sa maritime security ng Pilipinas, kundi mag-aambag din sa mas malawak na katatagan ng rehiyon. Ang desisyon ng Japan na magbigay ng 2 bilyong yen sa Pilipinas, ay sumasalamin sa dedikasyon ng bansa sa pagsuporta sa Pilipinas sa iba't ibang sektor, kabilang ang pagpapaunlad ng infrastruktura, pagbabawas ng panganib sa kalamidad, at pagpapaunlad ng komunidad. Ang pinansyal na tulong na ito ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapabuti ng pang-ekonomiya at panlipunang infrastruktura ng Pilipinas, na nagpapatibay ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng punong ministro ng Hapon, nakatuon ang Japan na palalimin ang ating estratehikong pakikipagtulungan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng Akitsushima, at pagbibigay ng malaking tulong pinansyal, nilalayon nating pahusayin ang ating pakikipagtulungan sa seguridad sa dagat, mag-ambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, at lumikha ng mas ligtas, at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga bansa. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Marcos Jr. ay malugod na tinanggap ang inisyatiba ng mga Hapons, at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa malaking tulong, at pag-deploy ng Akitsushima. Sinabi niya, ito ay isang napakahalagang okasyon para sa ating dalawang bansa. Ang Japan ay naging maaasahan, at mapagbigay na katuwang para sa Pilipinas, at ang hakbang na ito ay lalong nagpapatibay sa ating pagkakaibigan. Mga kakayahan sa dagat, na ginagawang mas ligtas ang ating tubig para sa lahat. Ang deployment ng Akitsushima, ay dumating sa panahon na ang mga tensyon sa rehiyon, at mga alitan sa maritime, ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng South China Sea. Ang pangako ng Japan sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng mga kasosyo sa rehiyon, ay nakikita bilang isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa lugar. Bilang karagdagan sa Akitsushima, at tulong pinansyal, nangako rin ang Japan na magbibigay ng pagsasanay at teknikal na suporta sa Philippines Coast Guard, na higit na magpapahusay sa kakayahan ng bansa na ma-secure ang mga hangganang pandagat nito at epektibong tumugon sa mga emerhensya. Ang hakbang ay naaayon sa mas malawak na pananaw ng Japan para sa isang free and open Indo-Pacific, na naglalayong itaguyod ang kapayapaan, katatagan, at kaunlarang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon at panuntunan ng batas. Ang inisyatiba na ito ay nagtataguyod ng pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong pag-iisip upang pangalagaan ang kalayaan sa paglalayag at isulong ang pag-unlad ng rehiyon.
Bilang konklusyon, ang desisyon ng Japan na ipadala ang pinakamalaking Coast Guard patrol ship nito, ang Akitsushima, at magbigay ng 2 bilyong yen na grant sa Pilipinas, ay nangangahulugan ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapalakas ng partnership ng dalawang bansang ito. Hindi lamang nito pinahuhusay ang seguridad sa dagat, ngunit sinusuportahan din nito ang pag-unlad ng ekonomiya, na ginagawang mas ligtas, at mas maunlad ang rehiyon ng Asia-Pacific. Ang pakikipagtulungang ito ay isang patunay sa pangako ng Japan sa kapayapaan sa rehiyon, katatagan, at isang libre at bukas na Indo-Pacific. Sa katunayan, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Japan at Pilipinas, na minarkahan ng pagpapadala ng Akitsushima, at ang mapagbigay na pinansyal na grant, ay naninindigan bilang isang testamento sa hindi natitinag na pangako ng Japan sa rehiyonal na kapayapaan, katatagan, at ang pananaw nito sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ang pangakong ito ay may malawak na implikasyon para sa rehiyon ng Asia-Pacific at higit pa. Ang dedikasyon ng Japan sa kapayapaan sa rehiyon ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katatagan sa lugar ng Asia-Pacific, na tahanan ng malaking bahagi ng populasyon ng mundo at isang mahalagang hub para sa pandaigdigang kalakalan. Ang presensya ng Akitsushima sa Pilipinas ay hindi lamang nagsisilbing simbolo ng pangako ng Japan, kundi nagsisilbi ring tangible asset sa pagtataguyod ng maritime security at pagtiyak ng mapayapang pakikipamuhay ng mga bansa sa rehiyon. Ang katatagan sa Asia-Pacific ay hindi lamang mahalaga para sa mga bansang direktang kasangkot, ngunit mayroon ding mas malawak na implikasyon para sa pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. Ang mga hindi pagkakaunawaan at salungatan sa rehiyong ito ay may potensyal na makagambala sa mga ruta ng kalakalan na nakakaapekto sa mga ekonomiya sa buong mundo. Ang mga aktibong pagsisikap ng Japan na pahusayin ang seguridad sa rehiyong ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng maselang balanse na mahalaga para sa mapayapang internasyonal na relasyon. Higit pa rito, ang pangako ng Japan sa isang free and open Indo-Pacific ay refleksyon ng advokasya nito para sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas, kalayaan sa paglalayag, at pag-unlad ng ekonomiya. Binibigyang diin ng pananaw na ito ang kahalagahan ng bukas at inklusibong kooperasyon ng mga bansa sa Indo-Pacific, kung saan itinataguyod ang magkakatulad na interes at pagpapahalaga.